Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba't ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Ako po'y isinilang mula sa isang ordinaryong pamilya. Ang aking nanay po ay isang guro at ang aking tatay ay isang magsasaka at technician din po siya sa agrikultura. Nag-aral po ako ng veterinary medicine, pero pagka-graduate ko, hindi na ako nakipagtrabaho. Nag-umpisa na ako mga mag-ahente hanggang matuto ng mga pagninegosyo. Nung una po kasi talagang concentrate ako sa agriculture. Nagtira pa nga ako sa farm para matutukan ang sa agrikultura, specifically sa sa isda, pangingisda at saka pagtatanim ng palay. Kaya lang nakita ko, kailangan magsikap Lumalaki ang gastusin Kailangan natin mag-adapt. So nag-aral ako ng ibang hanap buhay. Nag-umpisa ako magtiyanggi, magtinda-tinda ng mga damit. Nung lumalakas, nakapagbukas ako ng isang butik, tapos nadagdagan. Yung mga ilaw ko noon, nasubukan ko, nai-order ko yan sa ibang bansa, sa isang kakilala ko doon. Nasubukan ko, tumagal ang buhay. So naisipan ko, sabi ko, magtinda ako ng ilaw. Diyan ako nag-umpisa, pagtitinda ng ilaw. Kaya yan, naumpisa ng LED solar. Bali, ang LED solar tech o ang pagtitinda ko ng ilaw, nag-umpisa yan mga 5 to 6 years. Dahil nakikita ko nga na matibay siya, sabi ko, yung duration na yung kasi na nagtitinda kami ng damit, nakapag-aral kami mag-import ng damit. Sa ibang bansa, may mga nakakilala akong manufacturer na ng mga ilaw. Yan ang nagbigay ng idea sa akin para magpagawa ng ilaw na ni-request ko yung quality na gusto ko. Sinubukan kong i-market sa Pilipinas, yung medyo bumanda ang takbo ng negosyo. Sa ngayon, pinaka-focus kami sa solar irrigation at saka sa solar power supply. Pero at the same time, yung inumpisahan namin kung paano na magsito sa ilaw, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay namin ng service at produkto. Yung napasok ako sa renewable energy, naumpisahan ko yan nung sinubukan kong maglagay ako ng solar power supply muna dun sa opisina namin. Kasi nga, patuloy ang pagtaas ng konsumo namin ng electricity at nakita ko isang solusyon yan ang paglalagay ng solar power system. And inaral ko rin kung paano ang pagkuha ng supply niyan sa China. Sa aking pag-aaral, diyan ko rin nakita ang mga produktong solar irrigation na kailangan natin ngayon. So sinubukan ko rin magangkat at nagtinda rito ng
mga iilang piraso. Yun, naumpisahan namin at nakita ko malaking tulong. Inumpisahan ko muna sa farm namin eh. Libre na ang kuryenteng nagpapaandar sa kanya sa buong maghapon. Noong nag-umpisa ako sa farm, sa hatchery, ang ganda ng production namin po. Kaya lang medyo nag-isip ako maggawa ng ibang negosyo. Nung parang nararamdaman kong humihina ang production gawa ng mga kakulungan sa supply. Isa na dyan ang supply ng tubig. Ngayon nakita ko ang solusyon. Kasi lalo na kami sa isda kami, ang talagang pangunahing pangangailangan ng isda maliban sa pagkain ay tubig. Sa mga nilalagyan namin, nakikita namin mapa sa pananim yan o mapa sa isda, nakikita namin kung gaano kalaki ang naitutulong niya. So kaya yan, nag-aano ako na ituloy-tuloy lang ito, inumpisahan ko na ulit ang farm, nag-aalaga na ulit kami ng mga isda, at saka mga eel na pwedeng i-export. At saka sa mga kaibigan, marami nang nagpalagay ng mga solar irrigation at ganoon na rin sa mga proyektong pang-gobyerno. Malaki ang potential natin sa agriculture. Lalo na ang Pilipinas, halos kulang kalahati ng lupa natin dito ay agriculture. At ang ganda ng klima natin. Halos maski anong itanim natin, tumutubo. Maski anong alagaan natin ng mga hayop na alagain ay nabubuhay. Kaya diyan ko nakita, hindi natin kailangang iwanan. Kailangan tayong mga nakakaalam, mamotivate natin ang mga susunod na henerasyon para ipagpatuloy ang sa agrikultura. Malaki ang income dyan. Ang laki ng potential natin makapag-export. Itutuloy ko ang farming. Actually, nag-umpisa na ako. Yung mga kasamahan ko na may lupa na inaasikaso sa bundok na halos damo lang ang nakatubo. Ngayon, tinatamnan na namin ng mga fruit-bearing trees. At sa tulong na rin ng paglalagay ng mga patubig. Kasi halos walang patubig doon, lalo na pag tag-init, naghihintay lang kami sa sahod ulan. Nag-umpisa na rin kaming maglagay ng mga solar pump para sa pagpapatubig namin. At saka sa mismong farm ko, dahil nga nagpahinga ako nung nakaraan nga, nag-concentrate ako sa negosyo dito, inumpisahan ko ulit ang sa pag-iisda, pag-aalaga ng isda. Ang may papayo ko lang sa kanila ay pag-aralan nila ulit ang sa agriculture, bigyan ng seryoso. Kasi ang laki nga ng potential nito sa ating pag-unlad eh. Bakit ang ibang bansa, pilit nilang kinukuha ang ating mga kabataan na magsasaka? Kasi alam nila ang potential kung paano magkaka-income dito. Ako mismo, nasubukan ko. Kung paano ang potential at ang ikatutulong nito sa pag-angat ng kabuhayan.